What's up guys, it's my Genji Extreme. So ngayon guys, yung content natin will all about sa mga nag-workout, sa mga nagda-diet, but still not losing weight. So parang nami-maintain na yung timbang nila. So meron tayong tinatawag na plateau. Yan yung isang pinakamalaking kalaban natin sa fitness industry, is yung ma-hit yung plateau natin. Pero very common yan. Kahit ako guys, maraming times, maraming beses ko na yan na-experience. Hindi lang yan sa lose weight guys na-experience kahit rin sa mga nagbo-bulking. So, sa bulking ako, nagsimula ako as pinakamapayat. Nagsimula ako sa sobrang payat. Then, nahit ko parang sobrang bilis na tumaas yung timbang ko. Then, meron rin time na yung timbang na yan is parang na-maintain ko lang for how many. Actually, yung plateau is almost ilang days yan. Yung iba, months pa nga na hindi nila natatalo. So, maraming factors bakit ganun yung nangyayari. So, una-una guys, once you start dieting, syempre, nag-a-adjust pa yung katawan natin dyan magkakaroon tayo ng spike effect dun dahil sa diet na ginawa natin or sa sudden changes sa pagkain natin. So, halimbawa, a little bit, sabihin natin ubis ka or medyo chubby ka, kagad ka nag-diet. So, mapapansin mo yung timbang mo is like, parang gradually, like slowly. Yung iba sobrang bilis na rin bumabay. Kasi nga, nag-adjust yung katawan mo, then parang siyang nagulat sa ginawa mo, sa sudden changes dun sa ginawa mo sa katawan mo. Very common yan sa mga beginners. Kahit ako rin guys, nung nagwe-weight gain ako, for almost siguro mga 1 month, is nag-gain ako ng 5 to 10 kilograms. Yes guys, yun yung nag-gain ko kasi actually nagba-mass gainer na ako noon at that time. And then, after how many months na ginawa ko yun, maintain ko lang kung ano yung kinakain ko, yung routine ko, pinapansin ko is hindi na tumataas yung timbang ko. So, yan yung tinatawag nating plateau stage. Yan yung pinakaayaw ko talaga, to be honest, yung plateau stage. Pero, it's part, yung plateau stage. Pero, it's actually a good stage para ma-realize mo na kulang pa yung ginagawa mo. Kailangan mo ng adjustments. Ito ko, nung prepping time ko sa pag-competition, is meron talagang adjustments na ginagawa. Kaya, maraming causes yung plateau stage. So, unang-una guys, is calorie balance. So, nangyayari guys, if nababalance, if hindi na kayo nagbabawas ng timbang or hindi na kayo nagigain, nababalance yung calorie intake nyo sa activity rate nyo. So, ganun yung nangyayari. Siyempre, di ba, yung lose weight, kailangan mas mataas yung activity rate kaysa sa calorie intake. Pero yung nangyayari is nababalance na siya. Bakit coach ganun yung nangyayari? Bakit nagkakaroon ng balance sa activity rate sa pagkinakain nyo? Kasi guys, yung katawan is mabilis yung adaptation niyan Ang cause rin guys ng plateau is yung body adaptation. So, yun yung tinatawag natin. Nag-a-adapt talaga kasing katawan natin So, halimbawa, dati, sobrang hirap ka sa diet mo, ganito. Pero after how many days, after how many weeks of dieting, napansin mo, parang okay na, parang naka-adjust na yung katawan mo. Pero after that, parang napapansin mo is parang hindi na nagbabawas yung timbang mo. So, dahil doon is nababalance na yung activity rate, then sa calorie intake mo. So, the best thing to do with that is syempre kailangan ng macro adjustments or adjustments, especially sa kinakain mo. So, kailangan mo magbawas, kailangan mo magdagdag. So, if you're bulking, pansin mo hindi na nagdadagdag yung timbang mo, carb up or magdagdag pa ng ilang calories sa kinakain mo. So, it means, yung akala mo saktong-sakto ng kinakain mo is nagkukulang na kasi naka-adjust ng katawan mo And then, another thing is sa workout rin. So, sometimes, if lose weight ka, yung sa workout mo, kailangan sa workout mo is kailangan magdagdag ka rin ng weights. So, para siyang progressive. So I'm not saying na suddenly, halimbawa, yung binubuhat mo ngayon is 150 pounds sa squat. Kagad gagawin mo is 300 pounds. Hindi. Which is very wrong kasi pwede kayong injury doon. Like, gradually, do some progressive sets and do some strength training. Strength training is yung training na parang may make sure na may spotter lang kayo, may kasama lang kayo. Para nagtatry ka ng new weights, para nagdadagdag ka ng mga timbang sa binubuhat mo. Para ma-surprise yung katawan mo. And then, syempre, para i-increase yung activity rate. And another thing is, sa workout, you can also add some cardios, some core workouts. Isa rin yan sa natin, yung matalo talaga yung plateau. Kasi guys, once matalo nyo yung plateau, halimbawa ganito, ilang araw ganito lang yung timbang nyo. Once mag-lose weight na kayo, kahit 1 kilograms lang, sunod-sunod din yan. So, it means, nag-adjust ka sa calorie intake mo or sa activity rate mo. So, nasa dalawa lang yan So, nagkakaroon, may hirapan nga talaga mag-lose weight if nababalansin mo yung calorie intake and sa activity rate. Medyo depressing yan kasi ilang weeks ka na, you're always trying your best, nagda-diet ka talaga, and hindi talaga naglo-lose, hindi talaga nagbabawas ng timbang. So, yung gagawin mo doon, try to analyze or try to conceptualize, kailangan ko ba-adjust yung kinakain ko or kailangan ko ba-adjust yung new workout? Kailangan ba ako mag-add ng workouts ko? So, nandun lang yun sa dalawa. So, very easy, very basic. Pero thing is, medyo
madali lang pakinggan, pero kailangan talaga ng adjustments. Okay? So, adjustments, ilang weeks lang yan, ilang days lang yan. So, once you do it, do some adjustments talaga. Very important talaga yung adjustments if you're doing some fitness journeys. So yun talaga. Sa mga nagbo-bulking, if hindi naman kayo nag-gain, you can actually add some cheat day to add some calorie. Pero kung gusto mo talaga yung malinis talaga, add more calories sa kinakain mo. If lose weight kayo, you can just actually decrease yung calories nyo, i-adjust nyo. So, I'm not saying na halos everyday i-adjust nyo yung macros nyo. Hindi guys. Yung changes or yung adjustments, it depends to you. Depends sa improvements nyo. If pansin nyo hindi na kayo masyado naglo-lose weight, try nyo i-adjust yung kinakain nyo. Pero if pansin nyo naman, gradually pa, na bumababa pa talagang timbang nyo, is i-maintain nyo lang muna yan until you hit what we call the plateau. Nalaman ko rin yan guys, once nag-prep talaga ako sa competition, sobrang importante talaga ng adjustments kasi almost like, if nagpe-prep ka, almost makikita mo talagang improvements halos every week. So, ganun katindi. So, pababa yung calorie intake mo until ma-reach mo yung talaga yung timbang na gusto mo. So, and make sure pa rin guys na yung macros nyo is on point, yung protein, fats, and carbs. Kasi para habang naglo-lose weight kayo, is nagiging rin kayo ng muscles. So, another thing rin guys, bakit hindi na kayo nagbabawas ng timbang sa mga naglo-lose weight, is nagiging rin kayo ng lean muscle mass nyo. So, which is actually good kasi karamihan ng, syempre, sabihin natin cutting, yung goal natin is syempre is to trim down those fats and to gain lean muscle mass. So, isang factor rin yan kung bakit hindi bumababa yung timbang nyo. Kasi nag-gain kayo ng lean muscle mass. And then, yan yung advantages pag yung macros nyo talaga is on point. Unlike sa mga nagda-diet lang, like sa mga nagfa-fasting or yung mga talagang as in shred talaga yung kinakain. Gusto mo talaga mag-gain ng lean muscle mass, make sure talaga na yung macros mo pa rin is on point. Okay? Calorie deficit, sobrang importante yan. So, yun guys, I hope nasagutan ko yung tanong na yun. Comment down below guys kung may iba pa kayong tanong. And if you want to apply sa online coaching natin, just DM me for more info para ayusin natin yung fitness journey. So yun guys, thank you so much for watching. Again, this is Junji Extreme. Peace.